Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Hinawakan niya si Gael sa batok at hinalikan. Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Sobrang nakakalunod ang pakiramdam ng labi nito sa labi niya. Umakyat ang kamay nito sa buhok niya at marahang hinihila iyon. Hinawakan ni Gael ang baywang niya at hinila papalapit sa kanya. Mas lumalim ang halikan nilang dalawa. Napaungol siya dahil sa sarap na pakiramdam ng paghahalikan nilang dalawa. Nang bumaba sa leeg niya ang mga labi nito, ay napatingala siya rito. Gael, ungol niya rito. Bumaba ang kamay nito upang haplusin ang mga hita niya. Dahil may islit ang gown niya, ay mabilis nitong nahaplos ang hita niya. Mas nag-init ang katawan niya dahil sa paggalaw nito. Ang init ng pakiramdam niya, and she wanted more. Bumagal ang kanilang mga galaw. Binigyan siya nito ng ilang halik pa hanggang sa tuluyan na itong tumigil. Kapwa nila habol ang mga hininga nila. Hinalikan nito ang noo niya. Nakainom ka. You might regret whatever happens tomorrow. Hinatid na siya nito sa kwarto niya. Good night and happy Valentine's. I hope you enjoy the evening. Ginawa ko. Ngumiti ito at muling hinalikan ang noo niya, maging ang kanyang buhok. Sabi nito, ay ginagawa na nitong tama ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nang gabing iyon nakatulog pa rin siya na may ngiti sa kanyang mga labi. At muli, ang mga bangungot ay hindi gumambala sa kanyang pagtulog. Lucy was counting the days. Hindi niya alam kung bakit hindi niya masabi kay Gael na aalis na siya. Ang isipin na hindi na niya ito makakasama ay ang bigat ng nararamdaman niya. Pero wala namang siyang choice. Gusto niya makasama sa huling 3 araw. Gusto niyang maging espesyal ang lahat. Pumunta uli siya sa grocery na makabangga niya sina Amara at Gael. Kumunot ang noo niya. Magkabati na ba ang mga ito? Commander, sabi naman ni Amara. Anong ginagawa mo rito? Maghahanda sana ako ng barbecue dinner kasama si Gael. Aalis na kasi ako. Lumungkot naman ang anyo nito. Talaga? Tumango naman siya. Tawag ng trabaho. How about we help you prepare? Alok naman ni Gael sa kanya. Oo nga, para magkaroon ka naman ng silbi. Wika naman ni Amara. Para maturuan din kita magluto. Puro ka instant food. Nauna na siyang pumasok at hinayaan na lang na sumunod ang dalawa dahil nagsisimula na naman ang bangayan ng mga ito. Hindi siguro pansin ng dalawa pero sa tingin niya ay magkasundo naman ang mga ito kahit na mas madalas na nag-aaway. Bumili ito ng beef, bell pepper at onions, potato at corn para sa simpleng potato salad at buttered corn. Dinala sila ni Gael sa bahay nito para doon magluto. Napakaganda ng kusina nito. Hindi na siya magtataka kung bakit sobrang nai-enjoy nito ang pagluluto. Wala silang ginawa ni Amara kundi pinanood ang gwapong chef sa kanyang mga ginagawa. Nasa tabi lang sila at nag-uusap. Alam ba ni Sir Gael na aalis ka na? Umiling naman si Lucy. Hindi ko alam kung papaano magpaalam sa kanya. Hindi ko malilimutan ang lugar na ito. It's too beautiful to end. Alam mo yon? Akala ko mag-aaway lang kami buong stay ko rito. Pero mas naging malapit naman kami. Kung ganun, bakit kailangan mo nang tapusin ito? Tanong naman ni Amara. He has Elizabeth. Dapat wala ako dito in the first place. Asawa ka pa rin niya. Nasa iyo pa rin ang lahat ng karapatan kay Gael. Tama naman ito. Pero bilang babae, alam niyang hindi niya nirerespeto si Elizabeth sa ganoong paraan.
Ayoko pang matapos ang lahat, Amara. Ayoko pang umalis dito. Look at this place. Ang ganda rito. Ang swerte mo dahil dito ka rin nagtatrabaho. Iyong lugar na pupuntahan ko, malayo dito. Pero nandoon kami para sa hinaharap. Sana maging ganito rin kaganda roon. Bahagya siya nitong hinampas. Saka lang niya napansin na umiiyak na pala ito. Grabe ka naman, Commander. Pinapaiyak mo ako. Totoo yun. Kailangan namin gawin para sa kapayapaan. At kami iyon. Niyakap siya nito. Basta magbakasyon ka rito lagi. Kahit hindi na kayo ni Sir Gael. I'll invite you every year if you want. Sabat naman ni Gael na inilalagay sa lagayan ang mga hinanda nito para sa kanila. I won't say no to that, nakangiting sabi niya. Isang buti ng alak ang pinagsaluhan nila bago siya umuwi. Tamang-tama. Halos oras na ng hapunan. May oras pa siya para mag-set up. Nang makarating sa patio ay nag-set up siya ng grills at inilabas ang mga inumin nila. Nasa kalagitnaan na sana siya ng pagluluto na marinig niya ang boses ni Gael. At iniisip kung saan ang galing ang masarap na amoy ng barbecue. Wika nito. Gutom ka na ba? Umupo ito sa tabi niya at tumikim ng isa. This is good. Si Chef Gael ang gumawa niyan. Tumulong siya sa akin. Nasalubong ko kasi sila ni Amara sa grocery kanina. May okasyon ba? Tanong ni Gael. Umiling naman siya rito at kumain na rin ng isang kihab. No, gusto ko lang mag-prepare ng dinner to say thank you to you. For everything. Is this because of the ball? I love to be your date that night. I could have asked you. Naunahan lang talaga ako ni Ryan. Dahil sa sinabi nito, na kahit papaano ay gumaan ang loob niya. Yes, dahil sa party. At katotohanan na baka hindi na kita makita. Pagkatapos nito, naisa na niyang idugtong iyon. Naalala ko yung trip natin sa isang isla. Naalala mo ba? Tanong ni Gael. Tumango naman siya rito. Isa ito sa mga highlight ng kanilang kabataan. Oo naman. Isa yun sa pinakamagandang island strip na napuntahan ko. Doon ko napagtanto kung gaano ka tila nakakulong. Napalingon siya sa sinabi ni Gael. Nakita ko kung gaano kakasaya noong pumunta tayo doon. Parang may nagbigay sa'yo ng pakpak para lumipad. Siyempre nagbago na ang mga magulang mo ngayon. At masaya ako para sa'yo, Lucy. Isipin mo ang reaksyon nila nung sinabi kong gusto kong pumalit kay Simon at maging isang sundalo na magdadala ng apelyido ng mga De Salva. Ito naman ang tumingin sa kanya. Ano nangyari noong nagsisimula ka pa lang? Tanong nito. Mahirap. Isa akong De Salva. Kahit magpawis ako at hindi, walang magbabago sa tingin ng mga tao sa akin. Iisipin pa rin nila na dahil isa akong De Salva, kaya ako naroroon. Niyakap niya ang mga tuhod nang muling bumalik ang mga pinagdaanan niya. Mahina ako dati, but I work double time. Ayaw ko mang humawak ng barel pero kailangan kong gawin. Kailangang mahasa sa larangan na iyon. Kailangang putulin ang buhok ko kahit pa ayoko. Pero noong pumasok ako sa military, nawala na lahat ng selan at arte ko sa katawan. Kung maputikan, idi maputikan. Being squeaky clean and fragrant will make you invisible from bullets, Gael. I had a first battle scar. Dito. Tinuro niya ang nasa leeg. I engaged a hand-to-hand combat. Hindi pa ako masyadong magaling noon. Ang sumunod na sugat, wala na akong maramdaman. Kahit nga gusto ni Mami na ipasurgery ko yung mga piklat ko, but I refuse. Dahil yung mga piklat na iyon ay nagpapaalala sa akin na nalampasan ko ang mga laban na iyon. Nararanasan kong mawala ng mga kaibigan. At isa iyon sa mga bangungot ko gabi-gabi. Dinala siya ng isip niya sa mga oras na iyon noong sila ay nasa panahon ng digmaan.
Naalala niya si Shen kung gaano sila kasaya noong gabi at kinabukasan duguan ito at patay na. Nahilang siya pabalik ng hawakan si Gael sa mga kamay niya at ang isang kamay naman nito ay pinalis ang luhang namamalisbis sa kanyang pisngi. Hindi ikaw ang babaeng nakilala ko noong ikasal tayo. Mas malakas at mas matapang ka na ngayon. Ang mga kaibigan mo nasaan man sila ngayon. Nasa mas magandang lugar sila. Hindi basta-basta namamatay ang mga sundalo, Lucy. Namamatay sila bilang mga bayani. At ang mga bayani ay may espesyal na lugar sa langit. Ngumiti ito sa kanya. Salamat. Maraming ibig sabihin iyan. Hinawakan niya ang gilid ng mukha nito at tinaplos ang pisngi nito. I always be proud of you. Tila mas naglapit pa ang mga mukha nila. Halos langhap na niya ang amoy ng hininga nito. Pipikit na sana siya na marinig nila ang tunog ng cellphone ni Gael. Pareho silang napalingon sa isa't isa. Tila porsigido ang tumatawag. Nang makita nito ang caller, ay niloudspeaker iyon ni Gael. Good evening, Mr. Fierro. Mayroon ako magandang balita sa iyo. Nagkatinginan sila ni Gael. Malakas ang kabog ng puso niya sa loob ng dibdib niya. Bakit pa naman tatawag si Laura, hindi ba? I finally did it. Your marriage is now null and void. Tatawag agad ako kapag nasa akin na ang mga dokumento. Idadaan ko na agad sa bahay mo bukas. Sure. Tila wala sa loob na sabi naman ni Gael. Biglang sumikip ang dibdib niya. They are officially unmarried. She's back to being Lucy De Salva. Nang matapos ang tawag ay tumingin sa kanya si Gael sa mga mata niya. I need to see Elizabeth. Sabi nito. Okay. Malungkot na sagot niya rito. Pagdating ng umaga, umalis si Gael papuntang Metro Manila para makita si Elizabeth. Iisipin pa ni Lucy kung bakit. Siyempre, pumunta siya roon para magdala ng magandang balita kay Elizabeth. Tamad siya nag-almusal at pumunta sa gym. Nakita niya si Patch na nasa treadmill. Bakit ang haba ng mukha mo? Nagising ka ba sa maling gilid ng kama? Tanong nito. I'm thinking about a lot of things. Sabi niya habang sinisit up naman niya ang treadmill. Need someone to talk to? Mukha akong walang puso pero hindi naman talaga. I'm just a bitch. Napangiti siya ng bahagya pero hindi iyon nakatago sa lungkot na naramdaman niya ngayon. I'm officially single. Our marriage is now null and void. At aalis na rin ako in 2 days. Teka, 2 araw na lang at aalis ka na? Tumango naman siya rito. Tapos na ang bakasyon ko. Oras na para pumalik sa trabaho. Talagang nag-enjoy ako sa lugar na ito dahil sa'yo. Uwi ka naman ni Patch. Natouch naman siya sa sinabi ng dalaga. Wala sa itsura ni Patch na sentimental ito. Pero hito ito ngayon at nagiging softy na rin. Katulad naman ni Ryan. And I'll miss you guys. In this place? Okay. I'm calling the girls. Go to Drunk and Sober at 5 p.m. and we'll celebrate your singlehood. Okay. Pupunta ako. Sagot naman niya rito. Nauna na itong umalis sa kanya dahil sinundo ito ni Kylo. She was left in the gym alone. May ibang nag-gym rin pero pakiramdam talaga niya ay wala siyang kasama. She went home before lunch. Buti at nakaligo na siya bago dumating si Atty. Laura. Hi. Nandito ba si Mr. Fierro? Umiling naman siya habang binibigyan ito ng inumin. He's in the metro right now. Sabi niya, kailangan niyang makausap si Elizabeth. Wow, excited siya ha? Pilit naman siyang ngumiti rito. I know. Inilapag nito ang isang envelope sa mesa. Here are the documents. You are not tied with each other anymore.
Hindi niya hinawakan iyong envelope na yon. Nanatiling nakatingin lamang siya rito. Ayaw mo bang basahin? Umiling naman siya. Bumuntong hininga naman ito. I like you. You really deserve someone better. Or if circumstances were different, baka kayo pa rin naman talaga ang nagpakasal eventually. Umiiling-iling naman si Lucy. I don't want to think of anything that will give me a hope. Kasi wala na. Tapos na kami. Pagkatapos kong umalis dito, iyon na yun. Wala na. Laura was looking at her intently. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mahal pa rin ng isang tao ang taong, look at you. Sakit lang ang binibigay sa'yo. Kumakapit ka sa katiting na masasayang alaala ninyo at babaunin mo na iyon habang buhay. Tumayo ang abogada at kinuha ang kanyang bag. Nagmahal ka na ba, Laura? Never. Let's just say na alam kong mas malala ang isang tao dahil sa pag-ibig. Ayoko maging ganoon. Laura looked at her for the last time. I hope the next time that I'll see you, masaya ka na. Kahit gaano ka pa katanga sa pag-ibig, you deserve to be happy like everyone else. After she said that, she left. Nilingon niya ang table kung nasaan ang envelope. Ito ang tanging ebidensya na natapos na ang kanilang kasal. Umakyat na lang siya sa kwarto at nag-impake na. Kasama ang mga damit at ang mga alaala ang babaunin niya sa pag-alis. Kanta pa! Sigaw naman ni Abby. Nasa isang VIP room sila sa Bar and Drunk and Sober. Medyo tipsy na siya pero kaya pa naman niya. Kanina pa siya pinapakanta ni Abby ng mga wasak songs. Kasama nila si Marcelines, Patch at Amara. Kanina pa bumibirit sina Marceline at Amara. She was feeling happy and sad at the same time. She will miss this company who made her feel at home in his foreign place. Natatawa na kinuha niya ang microphone at umupo sa upuan sa harapan nito. Galingan mo ha? Sigaw naman ni Amara. Ibinuhos niya ang kanyang puso habang kumakanta. Napakaswak naman kasi ng kanta sa nararamdaman niya. Kailangan niyang tanggapin ang katotohanang hindi sila dapat. Kailangan niyang mag-move on ngayon. Litsyang pag-ibig talaga yan. Wika naman ni Amara. Ay te, baka kailangan mo rin. Alok naman ni Abby. Hindi naman ako in love no? Hay nako, tatamaan ka rin ni Cupido. Pinanood niya ang pag-aasaran ng mga ito. Sana nga ay makabalik siya rito kahit na para lang sa friendship na nabuo niya rito. Bago sila umuwi ay kumuha pa sila ng kape sa cafe para mahimasmasan. Mark is being the co-driver / best friend of Abby. Draft them to their respected houses. Siya ang huli nitong hinatid. Well, Commander, it was nice knowing you. Sana makabalik ka rito. Salamat, Mark. At bala kong tuparin ang pangako ko sa'yo. Niyakap siya nito. It means a lot to me. Makikita kita kapag nakita kita. She waved at his car before going in. Wala pa ang sasakyan ni Gael. Ang bahay ay walang laman gaya niya. Ang mga yapak niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang nakapatong pa rin na sobre sa mesa kung saan niya iniwan ito. Pasado 10:00 ng gabi at maaga pa siya bukas. Susunduin siya ng chopper. Dediretso siya sa kampo kung saan niya makikita ang pamilya niya para sa formal ceremony ng promotion niya. And after that, they will head to their first destination with her as their captain. Naupo siya sa doorframe papuntang garden. Hindi siya dinadalaw ng antok. The moonlight was so bright and was shining upon her face. Gising ka pa? Tila dumagungdong ang dibdib niya nang marinig niya ang boses nito. Tilang ibang-iba ito sa kanyang pandinig. Isang araw lang naman niya itong hindi nakita. Pero miss na niya ito. She cleared her throat.
She was trying hard not to cry and looks like she's on the losing end. Yeah, hindi ako makatulog. Ikaw, kumusta ang biyahe mo? Kumusta naman si Elizabeth? Masukista nga yata talaga siya. The trip was uneventful. Umupo ito sa tabi niya habang hinuhubad ang necktie nito. And Elizabeth is okay. Tumango naman siya rito. Hindi na niya alam ang sasabihin dito. Pwede na siyang magpaalam dito at umakyat na sa kwarto niya. Pero tila nanigas ang katawan niya. Gusto niyang pahalagahan ang huling sandali na makasama niya ito. Ang lalaking minahal niya buong buhay niya. Hindi na niya ito makikita bukas at sa mga susunod pa na mga araw. Paano niya malalampasan na hindi niya ito makikita sa loob ng araw-araw? Ang lalim ng iniisip mo ah. It is about the annulment? Marahan tanong ni Gael sa kanya. Ito na siguro ang tamang oras para magpasalamat ako sa iyo, Gael. At pagsisihan ko ang lahat. Salamat dahil pinapasok mo pa rin ako nung kinakailangan ko ito. At masaya ako na sa wakas na ibigay ko na rin ang kalayaan mo na 10 taon kong ipinagkait sa iyo. Tumayo siya at humarap dito. Nakatingin ito sa kanya na may confused expression. Pwede bang ako ang mag-aya ng sayaw sa iyo ngayon? For all time's sake. Pinilit niyang ngumiti at kahit na unti-unti na siyang nawawasak sa loob. Tumayo ito at inabot ang kamay niya. Nang masamyo niya ang amoy nito. Tila doon gusto nang bumuhos ng mga luha niya. Naipikit niya ang mga mata at sinamyo ang bango nito. Alam niyang sobrang mamimiss niya ito. Can you just let me talk? Pakiramdam ko kasi, ito na ang huling pagkakataon na masasabi ko ito sa'yo. Hindi ito sumagot kaya iniisip niyang oo bilang sagot nito. Ikaw ang first love ko, Gael. Naramdaman agad niya ang paghigpit ng hawak nito sa kanya. Minahal ka nga ng batang puso ko. Hindi nagbago iyon kahit noong ikinasal tayo. At mas pinili mong lumayo sa akin. My love for you will always find a way to keep my heart beating for you. Kahit hindi mo ako mahal. Kahit hindi ako ang babaeng pipiliin mong pakasalan. Ikaw pa rin ang itinitibok ng puso ko. Sabi ko kay Dad noon, Dad, miss ko na po si Gael. Gusto ko na po siyang makita. At alam mo ba ang sagot ni Dad? Pagkatapos mong maging isang kapitan. At ginawa ko yun, Gael. Kaya nandito ako ngayon. I had the best 3 months of my life with you, Gael. Pero magaling talaga si Attorney Laura, no? Tingnan mo. Naanal agad tayo. Narealize ko. Naging napaka-selfish ko talaga. Tama ka. Inalis ko sa'yo ang 10 taong kaligayahan at kalayaan mo. Pero ngayon, makakabalik ka na, Gael, at magiging masaya ka na. Dun sa mundo na wala ako. At kaya mo magsimulang mabuhay na wala na ako sa buhay mo. Sa totoo lang, natutuwa ako na sa wakas ay natagpuan mo na ang iyong prinsesa. Sana lang, mahanap ko na din ang prinsipe ko, no? Sana hindi pa huli ang lahat para sa ating dalawa, Gael. Bakit ba parang nagpapaalam ka? He asked her. May nahihimigan siyang pagkalito sa boses nito. Tumingala naman siya rito. Kasama ang mga luha at lahat na nasa puso niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gael. I love you, Gael. I always have. Can you give me this night for me? Pinunasan ng mga kamay ni Gael ang luha niya. Hindi mo kailangang magmakaawa, Commander. Wala siyang sinayang na oras. Inangkin niya ang mga labi nito.
At ang tanging nagawa nito ay kumapit lang sa kanya.